Magandang umaga po mga minamahal kong magulang at mga kapatid. Ganon din sa mga kaibigan na tumutunghay ng ating morning devotion. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Armando, kasama ng aming pastor, Moises Olermo, upang minsan pa magsama-sama tayong makinig ng aral mula sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Lumang Tipan, mga Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 7, na atin pong pinamagatang magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. May naging karanasan na ba kayo na alam ninyo at feeling ninyo that something was so very, very right, and then when you did it, it ended up being very, very wrong? Alam nyo ba na madalas ang ating damdamin ay nagsisinungaling? How can it be wrong when I know it feels so right? Meron nga pong mag-asawa na after 6 months, ano ba itong napasok ko? Ilang buwan ka pa lang sa bago mong trabaho. Ano ba itong napasukan kong trabaho? Mga kapatid, madalas ito ay bunga ng pabigla-bigla at nagmamadaling mga desisyon that seemed harmless at the time but leaves you broken and scared years later. We need to hear what the Bible says in Proverbs 3 verses 5 to 7. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na, matakot ka sa Panginoon at huwag kang gumawa ng masama. Kung talagang gusto mo ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong umasa sa karunungan ng Diyos at hindi kung ano ang sinasabi ng iyong damdamin o kung ano ang sinasabi ng iyong sariling kaalaman. Magtiwala ka sa Panginoon at hindi sa iyong sariling pangunawa. Tandaan po natin mga kapatid, fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Let us desire wisdom with all our heart and pray for it. Sa Santiago 1, talatang 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously for all without finding fault, and it will be given to you. Mag-aral po tayo ng kanyang salita. At sa awit 19, verse 7, the law of the Lord is perfect, and it gives new strength. The commands of the Lord are trustworthy, giving wisdom to those who lack it. We must also lean on the wisdom and insight of our pastor and elders in church. Mga kapatid, hindi po gusto ng Panginoon nating Diyos na tayo ay magkamali at mabigo sa ating buhay. Instead, gusto ng ating Panginoon na tayo ay managana at maging matagumpay. Amen. Salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Good morning everyone. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang ating natunghayan sa umagang ito sa pamamagitan ng
ating punong laiko na si Kuya Mandy. Dumako tayo sa panalanginan. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Miyerkules dahil sa namang edisyon ng morning devotion ng aming pakinggan sa pamamagitan ng aming punong laiko na si Kuya Mandy. Thank you po sa kanyang time para ibahagi ang kanyang morning devotion para sa umagang ito. Patuloy niyo pong pagpalain siya at hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig, tumutunghay para sa aming morning devotion para sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila at ikaw ang patuloy nilang maranasan. At naman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Maaaring ang iba ay nanonood sa mga oras na ito. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman at ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. I-provide niyo po rin po ang aming pangangailangan. Huwag niyo po kami iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. We pray na maging maayos ang aming buong maghapon. Ilalayo niyo kami sa anumang sakuna, sa anumang karamdaman. Pinagpipray ko po ang mga bata, ganon din ang mga may edad na vulnerable sa mga karamdaman, tulungan niyo po sila. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang lahat ng mga pumapasok sa paaralan. Tulungan niyo rin po sila sa tanggapan kanilang kinabibilangan. Ganon din po ang may mga negosyo, patuloy ko po silang nilalapit sa iyo. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, natapos na naman po tayo para sa ating morning devotion para sa araw na ito ng Wednesday. Napakabilis po ng araw at huwag po nating kaligtaan na dumalo sa mga midweek service ng ating mga churches. Panatilihin po nating maging mapanalangin. Panalangin po natin ang bawat isa. Panalangin natin ang ating iglesia, ang bawat isa, ang ating bansa, at ganoon din po ang mga kapatid natin na nasa ibayong dagat. So, salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood sa ating morning devotion sa umagang ito ng Wednesday na inatid sa atin ang ating punong laiko na si Kuya Mandy. Salamat po sa lahat ng mga nagre-render ng kanilang morning devotion sa Crossroad United Methodist Church, at ganoon din kay Rana, kapatid na Rana na siyang nag-aayos nito, nag-edit ito. Salamat sa iyong buhay. So mula dito sa Church ng Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!